Sinong susunod? Isang maganda at maulan na umaga sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapakikinggan ay kwento ng pag-iibigan ng isang binata at ng isang dalaga. Pero, ang pag-iibigan na ito ay malayo sa isang normal na pagmamahalan. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Eman. Ito ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan sa baryo. Tahimik at masipag. Kilala siyang mabait at masunurin sa kanyang mga magulang. Isang gabi, ng kapistahan sa kabilang bayan. Doon nagsimula ang kwento niya na magpapabago sa kanyang buong buhay. Sa gitna ng sayawan at tugtugan, napansin niya ang isang babae na tila bago sa lugar. Maputi at mahaba ang buhok. At sa matalim na mga mata na tila nanguhuli ng kaluluwa. Nagpakilala ito bilang Alina. Isang ngiti lang mula rito at tila ba natunaw ang mundo ni Eman. "Pare," sabi ng kanyang kababatang si Robbie. "Ingat ka dyan. Hindi ko siya kilala. Sabi nila taga-bundok raw yan. May mga kwento-kwento na kakaiba pa ang pamilya niyan." Ngumiti lang si Eman at umiling. "Hindi lahat ng bago masama. Malay mo, siya na." Sa mga sumunod na linggo, palaging sinusundo ni Eman si Alina sa may lumang puno ng akasya malapit sa sapa. Palihim lang ang pagkikita nila. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nahuhulog si Eman sa dalaga. Ngunit, kapansin-pansin na laging gabi ang gusto ni Alina na sila ay magtagpo. Lagi itong nakasuot na mahabang damit at palaging malamig ang kanyang mga kamay. Minsan, sa gitna ng kanilang pag-uusap, mahuhuli ni Eman ang mga mata nito na kumikinang sa dilim. Ngunit, pinagsasawalang bahala niya lang ito. Pag-ibig ang nangingibabaw sa kanyang puso. Isang gabi, kinausap ni Alina ang kanyang ama sa harap ng kanyang angkan ng mga aswang. "Ama, may pagtatapat po sana ako sa inyo," sambit ni Alina. "Alam ko, napapaibig ka sa isang normal na tao," agad na sagot ng kanyang ama na si Ador. Nagtatakang nagulat si Alina. Paano niyo po nalaman, ama?" "Wala kang maililihim sa akin, Alina. Itigil mo ang koneksyon mo sa tao na yan at mas kailangan natin ng makakain kaysa bagong makakasapi. Kaya dalhin mo dito at gagawin natin siyang laman ng ating sikmura." Hindi ako makakapayag. Hindi ako makakapayag, saktan niyo si Eman." Sigaw na tugon ni Alina sa kanyang ama. Doon nagtawanan ng kanyang ama at ang kanyang buong angkan. "Hindi ka pwedeng mapaibig sa isang normal na tao dahil ang kagaya natin ay para lang sa kagaya natin, Alina," sabi ni Mang Ador kay Alina. "Tsaka nalalapit na ang pag-iisang dibdib niyo ni Rene." Si Rene, ang isa sa pinakamalakas at makisig at pinagkakatiwalaan ni Mang Ador. "Sa inyo ko ipagkakatiwala ang susunod nating angkan, Alina," sambit ni Mang Ador. "Hindi, ayoko. Hindi ko mahal si Rene. Wala akong tiwala sa kanya, ama," sigaw ni Alina habang umiiyak. Tumakbo ng sobrang tulit si Alina at doon nakipagkitang muli siya kay Eman sa kalaliman ng gabi. "Eman, mahal mo ba talaga ako?" tanong ni Alina kay Eman sa isang gabing ang buwan ay bilog na bilog. "Oo naman," tugon niya, sabay hawak sa kamay ng dalaga.
kahit ano ka pa. Napayuko na lamang si Alina. May luha sa kanyang mga mata. Huwag mo akong mahalin, Eman. May hindi ka alam sa akin. Sabihin mo sa akin, Alina. Pakiusap ni Eman. Ngunit imbes na sumagot, yumakap ito ng mahigpit. Kinabukasan, binalaan na naman siya ng kanyang mga kaibigan. Eman, huwag ka nang makikipagkita dyan. May mga nawawala sa lugar na yan, sabi nila. May mga naninirahan na aswang sa bundok, Eman. Ngunit, imbis na makinig, lalo niya lang itong inisip. Lalo niya lang minahalang dalaga. Sa puso ni Eman, alam niyang hindi totoo yun. Hanggang isang gabi, sinundan siya ni Romy sa kanilang tagpuan. Doon niya nakita niya ang isang Alina, unti-unting nagbabagong anyo. Ang mga kuko nito'y humaba, ang mga matay naging mapula, at ang mga ngipin ay naging kasing talas ng pangil ng aso. Eman! Tumakbo ka na! Sigaw ni Romy. Pero, hindi gumalaw si Eman. Sa halip, lumapit siya. Alina, totoo ba to? Nagulat ang dalaga, nanginginig at natatakot. Eman, patawarin mo ako. Isa akong aswang. Plano sana kitang biktimahin. Pero mahal na kita. Hindi makapaniwala si Eman. Ngunit imbes na matakot, mas nangibabaw ang pagmamahal niya. Hindi mo ako sasaktan, hindi ba? Hindi. Umiiyak na sagot ni Alina. Ngunit, hindi tayo pwedeng magsama, Eman. Magkaiba tayo ng mundo. Lumuhod si Eman sa harap nito. Kung yun lang ang hadlang, turuan mo ako. Gawin mo akong kagaya mo. Kung ang kapalit ng pagmamahal mo ay maging kagaya mo, tatanggapin ko, Alina. Tanggapin ko. Nagulat si Alina. Hindi mo alam ang hinihingi mo, Eman. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Buhay na walang hanggan. Gutom na hindi mawawala. Paglayo sa mga tao. Wala na akong babalikan, Alina. Sagot ni Eman. Ikaw lang ang gusto ko. At doon, sa ilalim ng malamlam na buwan, ginampanan ni Alina ang ritual na tanging lahi lang nila ang nakakaalam. Pinainom niya si Eman ng dugo mula sa kanyang sariling braso. Sabay ang mga dasal sa hangin at bulong sa dilim. Naramdaman ni Eman ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga mata niya ay lumabo at ang pandinig na tila dumami ang naririnig. Nang magising siya, hindi na siya isang tao. Isa na rin siyang nilalang ng gabi. Umiyak si Alina at tiyakap siya. Ngayon, Eman, wala nang makakapigil sa atin. Naiwan ng kanilang baryo. Naiwan ng kanilang nakaraan. Sa loob ng isang linggo, naglakad sila sa malalayong bundok. Hanggang sa nakarating sila sa isang liblib na probinsya kung saan walang nakakakilala sa kanila. Doon sila nagtayo ng tahanan, malayo sa mga tao, malapit sa kagubatan at ilog. Minsan, sa gabi, makikita silang magkahawak kamay sa ilalim ng buwan, nakatanaw sa malayo. Sa mga mata nila, makikita ang gutom na kanilang kinokontrol. Ngunit, higit sa lahat, makikita ang pagmamahalan na mas malakas kaysa sa takot at kasinungalingan. Si Eman, hindi niya tunay na pangalan, ay hindi na makakabalik kailanman sa dati niyang buhay. Ngunit, sa piling ni Alina, natagpuan niya ang kakaibang ligaya.
Isang pag-ibig na kahit sa dilim ay nagniningning. Sa ngayon, masaya at malaya ang kanilang pagmamahalan. Pero ang tanong, hanggang kailan? Sinong susanda? Lumipas ang ilang buwan mula nang iwan nila ang baryo sa isang liblib na dako sa paanan ng isang bundok sa Mindoro. Doon nila itinayo ang kanilang tahanan, isang kubo na yari sa kawayan at pawid, napaliligiran ng matataas na puno ng mangga at makakapal na damo. Sa umaga, mistulang normal ang lahat. Nag-iigib ng tubig si Alina. Nag-aalaga si Emma ng manok at baboy. Ngunit sa gabi, nag-iiba ang lahat. Hindi nila maikakaila ang kanilang likas na kalagayan. Kapag sumisilip ang buwan, nakakaramdam sila ng matinding gutom. Gutom na hindi nila kayang mapawi ng karaniwang pagkain. Minsan, umuupo sila sa gilid ng bintana. Pinagmamasdan ang dilim habang hinahaplos ng malamig na hangin ng kanilang balat. Eman, mahinang tinig ni Alina habang nakatingin sa kawalan. Hanggang kailan natin mapipigilan ang ating sarili? Hawak ni Eman ang kanyang kamay. Kaya natin to. Kayang-kaya. Hindi natin kailangan manakit ang tao. Pero, hindi madaling pigilan ang pagiging nilalang ng gabi. Isang gabi, habang sila'y namumuhay ng tahimik, may dumaan na grupo ng mga ngaso sa kagubatan. Narinig ni Emma ng tibok ng kanilang mga puso. Ang bawat yapak sa tuyong dahon, ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang tiyan. Matindi ang pananabik sa sariwang dugo. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na nilabanan ng bukso ng kanyang kaligasan. Eman, mahinang bulong ni Alina. Alam kong nararamdaman mo rin. Tumayo siya at yumakap sa kanya mula sa likod. Hindi tayo tulad nila, Eman. Hindi tayo tulad ng pamilya ko. Kaya natin maging iba. Pero hindi iyon ang huling pagkakataon na sila ay susubukin. Isang dapit hapon, habang nag-uuwi si Eman ng mga tuyong sanga mula sa gubat, may napansin siyang anino sa di kalayuan. Isang lalaking marungis, may dalang barel at may hawak na lampara. Dahan-dahan siyang lumapit. Hoy! Tawag ng lalaki. Ikaw ba si Eman? Nagulat siya. Paano mo nalaman? Paano mo ako nakilala? Hindi na mahalaga kung paano. Kailangan kitang makausap. Lumapit ito at sa kanya napagtanto si Romy iyon, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa baryo. Payat na, tila ilang linggo nang hindi kumakain at puno ng alikabokang katawan. Romy? Paano mo ko natagpuan? Matagal kitang hinanap. Hingal na sagot nito. Bumalik ako sa Sapa kung saan kayo madalas magkita. May mga bakas ka doon. Sinundan ko hanggang dito. Pero bakit? Delikado dito. Huwag ka nang magkunwari, Eman. Alam ko na ang totoo. Kumunot ang noo ni Romy. Sang gabi, nakita ko kung paano nagbago ng anyo si Alina at nakita kong hindi ka tumakbo. Ngayon, tignan mo ang sarili mo. Hindi ka na tao. Hindi ka na tao, Eman. Napayuko si Eman. Hindi ko gustong mangyari to.
mo inayaan? Sigaw ni Romy. Alam mo bang may mga nawawala pa rin sa baryo? Sila ang pinaghihinalaan namin, mga aswang. At ngayon, ikaw, kasama ka na nila. Hindi kami kumakain ng tao. Mariing tugon ni Eman. Lumayo ka na lang. Hindi ka dapat nandito. Ngunit hindi umalis si Romy. Hindi ako aalis hanggat hindi kita na ibabalik. May albularyo sa bayan. May paraan para maibalik kita sa dati. Umiling si Eman. Hindi na ako babalik. Dito ang buhay ko ngayon. Pero Eman, bumaba ang tinig ni Romy. Puno ng pagmamakaawa. Ang pamilya mong naghihintay. Ang nanay mo. Umiiyak gabi-gabi. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, Eman. Hindi nakasagot si Eman. Naramdaman niya ang bigat ng dibdib. Ang mga alaala ng kanyang ina. Ng kanilang lumang bahay. Ng mga gabing nakaupo siya sa harap ng apoy habang kakwentuhan ng kanyang ama. Ngunit nang mapatingin siya sa bintana ng kanilang kubo, nakita niyang nakasilip si Alina. May luha sa mga mata at takot na baka iwan siya. Kinagabihan, habang sinusubukan ni Eman na pag-isipan ang lahat, may naamoy siyang kakaiba sa hangin. Isang samyo ng usok at dugo na pamilyar, ngunit matagal niya nang hindi naaamoy. Biglang dumilim ang paligid at mula sa kagubatan ay may sumulpot ng mga nilalang. Ang angkan ni Alina. Nandito ka pala. Malalim at nakakatakot na tinig ni Mang Ador. Hindi mo na kami matatakasan. Alina, ano to? Tanong ni Eman habang hinihila niya si Alina papalayo. Hinahabol nila tayo. Nanginginig na tinig ni Alina. Gusto nila tayong patayin, Eman. Oy, balik sa kanila. Huwag kang tatakbo, anak. Butos ni Mang Ador. Bumalik ka sa iyong tunay na pamilya. At dalhin mo ang nilalang na yan sa akin. Gagawin natin siyang handog. Hindi! Sigaw ni Alina. Hindi niyo siya masasaktan. Lumapit si Rene, ang makisig, ngunit mapanganib na aswang. Kung ayaw mong sumunod, ako na ang gagawa. Tumalon siya patungo kay Eman. Mabilis at walang babala. Mabilis rin ang reaksyon ni Eman. At sa unang pagkakataon, ginamit niya ang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinalubong niya si Rene at nagtagpo ang kanilang mga kuko na parang mga espada. Nagdilim ang paligid. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw at mga kalmot. Nagpatuloy ang labanan sa ilalim ng buwan. Si Alina, gamit ang matatalas na kuko, pinoprotektahan niya si Eman laban sa iba pang mga aswang. Tumalon sila sa mga sanga, umiwas sa mga matutulis na bato, at gumamit ng kanilang bilis at lakas. Ngunit, marami ang kalaban. Hanggang isang iglap, bumagsak si Romy mula sa likuran. May hawak na itak na huli niyang ginamit nung sila'y nangangahoy pa. Eman! Dito! Sigaw niya. Inihagis niya ang itak kay Eman. Nahuli ni Eman ang sandata at sa unang pagkakataon, wala nang maging isa siyang aswang. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang dating pagkatao. Ang tapang na galing sa pagiging tao. Ginamit niya ang itak laban kay Rene. Tinamaan ito sa balikat at nagpaalab ng isang nakakapasong sugat na hindi agad gumagaling. Sigaw ni Rene. Umatras ito habang ang iba pang aswang ay nag-aatubiling sumugod. Huwag niyo kaming pakialaman! Sigaw ni Eman.
Nanginginig ang tinig, ngunit matatag ang paninindigan. Hindi namin kayo kailangan! Tumawa si Mang Ador, malamig at puno ng pangungutya. Hindi pa tapos to, Eman. Babalik kami. At sa susunod, wala nang makakapigil sa amin. Dahan-dahan silang umatras. Naglaho sa dilim tulad ng mga aninong bumalik sa gabi. Naiwan sina Eman, Alina at Romy. Nahingal na hingal sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos ng laban, naupo si Alina sa tabi ni Eman. Luhaan. Patawarin mo ako. Dahil sa akin nangyari ito sa'yo. Hinawakan ni Eman ang kanyang muka. Wala ka dapat ipagpaumanhin. Pinili ko to. Pinili kita. Lumapit si Romy. Pinipigil ang luha. Eman, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang meron ka. Pero, kung dito ka masaya, susuportahan kita. Pero mag-iingat ka. Hindi sila titigil. Tumango si Eman. Salamat, Romy. Sana'y sabihin mo sa kanila sa baryo na wala na akong babalikan. Pero, huwag mo silang bibigyan ng takot. Basta, magbantay ka, sagot ni Romy. Bago siya muling naglakad pabalik sa kanyang pinagmulan, bitbit ang bigat ng mga pangyayaring iyon. Makalipas ang ilang linggo, muling naging tahimik ang kanilang buhay. Ngunit, alam nilang hindi iyon magtatagal. Sa bawat pagsikat ng buwan, magkahawak ang kanilang mga kamay, nakaupo sa tuktok ng burol, nakatanaw sa bituin. Eman, bulong ni Alina. Baka isang araw, kailangan nating umalis ulit. Maghanap ng bagong lugar. Basta magkasama tayo, Alina. Kahit saan. Sagot ni Eman. Sa malayo, naririnig ang huni ng kuwago at ang awit ng mga kuliglig. Sa gitna ng dilim, dalawang nilalang na minsang tao. Ngayon ay magkasama, lumalaban para sa isang pag-ibig na ipinagbabawal ng kanilang kalikasan. At sa gabing iyon, habang dahan-dahan silang niyayakap ng dilim, alam nila na ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Isang pag-ibig na patuloy na lalaban. Kahit sa harap ng gutom, ng takot, at ng mga aninong handang pumatay sa kanila. Sinong susunda? Makalipas ang maraming buwan, mula nang huling humarap si Eman at Alina sa angkan ni Mang Ador. Akala nila'y tapos na ang lahat. Tahimik na silang namuhay sa liblib na dako, malayo sa baryo, malayo sa mga mata ng mga tao, at nilalang na nais silang paghiwalayin. Ngunit sa dilim ng kagubatan, may mga lihim na hindi dapat nalalantad, at may mga pusong puno ng inggit at pagnanasa sa kapangyarihan. Sa kabila ng tahimik na pamumuhay ni Eman at Alina, may namumuong tensyon sa angkan ni Mang Ador. Si Rene, na matagal nang pinapaboran bilang magiging susunod na pinuno, ay unti-unting nasusukol ng sariling kasakiman. Hindi niya matanggap na ang nais ng ama ni Alina ay ang magpatuloy ang angkan sa paraang mahinahon at hindi lantarang pamamasdan. Para kay Rene, dapat silang mangibabaw, dapat silang katakutan. Kung patuloy tayong susunod sa matatanda,
mananatili tayong nagtatago. Bulong ni Rene sa piling ng ilan niyang kasamahan isang gabi sa masukal na gubat. Panahon na para tayo ang manguna. Para ako ang mamuno. Paano si Mang Ador? Tanong ng isa. Hindi na siya magiging problema. Malamig na tinig ni Rene. Ang pagtatangka. Isang gabi, tinipon ni Rene ang ilan sa pinakamatitindi sa kanilang angkan. Dinala nila si Mang Ador sa gitna ng gubat at sa pamamagitan ng isang peking pagpupulong. Bakit mo kami tinipon dito, Rene? Tanong ni Mang Ador na nakakunotang noo. Para tapusin ang lahat. Sagot ni Rene. At sabay-sabay naglabasan ng matatalim na kuko at pangil ng kanyang mga kasabwat. Nilusob nila si Mang Ador. Matindi ang naging laban. Lumaban si Mang Ador. Pinakawala ang lahat ng lakas ng isang matandang aswang na marami ng karanasan. Ngunit marami sila at siya'y pinalibutan. Tinamaan siya ng matatalas na sanga na ginawang sibat. Mga kuko na bumabaon sa kanyang laman at mga pangil na umabot sa kanyang balikat. Tapusin niyo na! Sigaw ni Rene. Isang matalim na itak ang tumama sa kanyang dibdib. Bumaksak si Mang Ador sa lupa. Umahabol sa hininga. Napatingin sa buwan si Mang Ador na tila huling beses niya na itong makikita. Tumawa si Rene. Tapos na ang panahon mo, Ador. Tapos na ang panahon na matanda. Akala nila'y patay na si Mang Ador. Iniwan nila ang kanyang katawan sa gitna ng gubat at nagsiuwian na silang may bit-bit na kasinungalingang sila na ngayon ang maghahari sa kadiliman. Ngunit doon sila nagkamali. Si Mang Ador, bagamat sugatan at mahina, ay may malakas na kapangyarihan. Gumapang siya palayo. Pinilit niyang mabuhay. Pinilit niyang makalayo sa mga traidor. Sa mga sumusunod na araw, nagtago siya sa isang kuweba sa paanan ng bundok. Nagpapalakas, nagpapagaling ng mga sugat. Sa kanyang puso, hindi galit ang nangingibabaw, kundi ang tungkulin protekta ng kanyang anak na si Alina. Samantala, hindi pa nakontento si Rene. Hindi pa tayo tapos. Utos niya sa mga kasamahan. Si Alina ang susi. Kung makukuha natin siya, tayo ang magiging pinuno ng natitirang angkan. Pero, baka may bantay siya. Takot na tanong ng isa. Hindi niya tayo kakayanin. At kung nandun si Eman, tatapusin na natin siya. At ganoon nga ang nangyari. Isang gabi, habang nakaupo sina Eman at Alina sa kanilang kubo, narinig nila ang mga yapak at ang mga may hinang halakhak mula sa labas. Eman, bulong ni Alina. Nanlalamig ang kamay. Nararamdaman ko sila. Handa ka na ba? Tanong ni Eman kay Alina. Hawak ang itak na minsan ibinigay sa kanya ni Romy. Tumango siya hanggang sa dulo. Mula sa kadiliman, lumabas si Rene at ang kanyang mga kasamahan. Ang kanilang mga matay pula, ang mga kuko'y mahaba. Tumalon sila sa kubo, sinira ang mga dingding, winasak ang mga bintana. Nagsimula ang sagupaan. Mabilis si Eman, mabilis rin si Alina. Parehong silang ginamit ang kanilang bilis at lakas. Ngunit marami ang kalaban at isa-isang sumusugod. Mula sa mga puno, may mga aninong pumapaloob sa dilim at lumalabas na may matatalim na pangil.
Lumagundong ang lupa sa kanilang laban. "Alina! Sa likod mo!" sigaw ni Eman. At sa isang iglap, sumalubong siya sa isang aswang na muntik umatake sa dalaga. Ngunit sa gitna ng sagupaan, naramdaman nila na may paparating. Isang kakaibang hangin ang dumapo sa kanilang mga balat. Sumabay dito ang isang malakas at nakakakilabot na atungal na umalingaw sa buong kagubatan. Napahinto silang lahat. Kahit si Rene na paatras, nanlaki ang mga mata. Mula sa kadiliman, may lumabas na anino. Mabagal ang hakbang, ngunit matindi ang presensya. Si Mangador, buhay at muling tumindig. Puno ng galit at sugat na ngayoy halos naghihilom na. Akala nyo, tapos na ako. Malamig at nanginginig na tinig ni Mangador. Ngayon, tatapusin na natin ang lahat. Nagulat si Rene, ngunit hindi umatras. Matanda, hindi ka na dapat buhay pa. Hindi mo mauunawaan ang lakas na nanggagaling sa isang amang handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Sagot ni Mangador, at bigla siyang sumugod. Nagsimula ang isang malupit na laban. Si Rene at ang kanyang mga kasamahan laban kay Mangador, kay Eman at Alina. Lumipad ang mga kuko. Lumagundong ang lupa sa bigat ng kanilang mga katawan. Nagpalitan ng hampas, kalmot at mga sakmal. Sa gitna ng sagupaan, sinunggaban ni Rene si Alina. Pilit na hinihila ang dalaga. Sa akin ka na lang. Kasama ako. Mamumuno tayo sa gabi. Sigaw niya. "Hindi kita mahal!" sigaw ni Alina. Pilit lumalaban. Ngunit bago pa siya mapuruan, biglang sumugod si Mangador. Sinunggaban niya si Rene at itinapon ito sa lupa. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Sigaw niya. Muli silang nagbanggaan at sa isang malakas na hampas, tumilapon ng tuyong mga sanga at bato sa paligid. Nagtagal ang laban, ngunit sa huli, nahawakan ni Rene ang itak na ginamit noon ni Eman. Akala niya siya ang tatapos. Ngunit sa isang iglap, tinamaan siya ni Mangador ng isang matalim na sanga na pinahiran ng sariling dugo. Isang lumang ritual na kayang makapinsala ng isang aswang. Napatras si Rene, duguan, ngunit galit na galit. Hindi pa tapos to. Sigaw niya. Babalik ako. Babalik kami. At sa isang huling hampas, sinugatan niya si Mangador sa balikat. Bago ito tuluyang umatras kasama ang natitirang kasamahan, naglaho sa dilim. Si Mangador, bagamat sugatan, ay nakatayo pa rin. Basta buhay pa ako, hindi kita pababayaan. Bulong niya kay Alina bago ito mapaupo sa lupa, pagod at nag-iingalo. Pagkatapos ng laban, tahimik ang gabi pagkatapos ng sagupaan. Sa paligid, makikita ang mga sugat ng kanilang laban. Mga wasak na puno, mga bakas ng dugo sa damuhan, at ang tunog ng hangin na dumadampi sa kanilang mga balat. Lumapit si Alina sa kanyang ama. "Ama, salamat." Hinawakan niya si Mangador. May ngiting pagod, ngunit totoo. Mag-iingat kayo, anak. Nagpasalamat din si Eman. "Kayo ang dahilan kung bakit kami ligtas, Mangador." Tumango si Mangador. At sa huling sandali, bago ito naglaho sa dilim, iniwan niya ang mga salitang,
Piliin niyo ang maging mabuti. Kahit nasa kadiliman kayo, yun ang magpapalakas sa inyo. Ang bagong simula. Muling bumalik sa tahimik na pamumuhay sina Eman at Alina. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Si Rene at ang kanyang mga kasamahan ay buhay pa. Nagbabalak pa at nagbabadya sa bagong panganib. Makalipas ang ilang buwan, isang gabi habang nakaupo si Alina sa tabi ng bintana, hawak niya ang kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang kakaibang tibok. Ngumiti siya at tinawag si Eman. Eman! May dala akong magandang balita, Eman. Bulong niya. Lumapit si Eman. Nagulat nang naramdaman nito ang tibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Alina, nagdadala kang ng supling? Tumango siya. May luha ng kaligayahan. Oo, Eman. Magkakaroon na tayo ng anak. Niyakap siya ni Eman ng mahigpit. Isang bagong simula kahit sa gitna ng kadiliman. Sa labas, ang buwan ay muling sumilip. Tila isang saksi sa bagong pag-asa na isisilang sa mundo ng mga nilalang ng gabi. Sa kanilang mga puso, alam nila na darating ang araw na muli nilang harapin ang panganib. Ngunit, para sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang kanilang pagmamahalan at ang buhay na isisilang ni Alina. At sa malayo, sa anino ng mga punong kahoy, maaaring may nakamasid na mga matang pula, may mga ngiting puno ng pag-iiganti. Ngunit iyon ay kwento na lamang sa susunod na kabanata.